Magandang araw mga kababayan. Ang isa sa mga sekretary ni Bongbong Marcos nakasama umamin sa core group na umano'y nagpakulong kay Presidente Duterte sa Dahig ay subukan umano na makiusap sa ICC sa darating na June 30 para makapagpanumpa itong si Tatay Digong bilang mayor ng Davao City. Pero palagay niyo po ba ay posibleng mangyari ito mga kababayan? Siyempre lahat ay posible. Dahil tingnan natin mga kababayan, sinabi po ng abogado ni Tatay Digong na ang pinaka totoong ICC prosecutor ay walang iba kundi ang nakaupo sa Malacanang at ang kanyang tinutukoy ay si Bongbong Marcos na ito umano ang tunay na prosecutor. Ibig sabihin, kung may naghaharang man para makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, ay walang iba kundi itong si Bongbong Marcos. So kung gugustuhin nila, no, ay makauwi talaga si Tatay Digong. Kagaya ng reconciliation na kanyang hinihingi, ito rin po yung pakiusap ng mga kaalyado ni Tatay Digong, no, na pauwiin si Tatay Digong bago natin pag-usapan ang reconciliation. June 30, dapat nandito si Tatay Digong sa ating bansa para mabigyan siya ng pagkakataon na muling makapagserbisyo sa Davao City. Pero paano ito kung hindi siya papayagan? Dahil kung hindi daw po physical na available si Tatay Digong sa Pilipinas para manumpa bilang bagong mayor ng Davao City, posible daw po na magti-take over temporarily itong kanyang anak na si Mayor Basti as Davao City Mayor. And kung sino man yung pinakamataas na nakakuha ng boto sa mga kaunsilor, mga konsihal ng Davao City sa lahat ng distrito, siya naman ang pansamantalang magiging Vice Mayor. At ang nakita natin na posibleng magiging Vice Mayor ay ang apo din po ni Tatay Digong na si Rodrigo Duterte II. So, yan po yung posibleng mangyayari. Anyway, pakinggan natin yung mga bagong sinabi po nitong si DILG, John Vic Remulla. Parang napaka-respectful ngayon, no? Na-recognize nyo. Pero inamin nyo na kayo po yung nagpakulong, ha? Tandaan nyo po yan. Buti naman. So hindi talaga nila papauwiin, bali papuntahin lang pala ang konsulada, no, doon sa detention ni Tatay Digong para papanumpain. So tandaan natin mga kababayan, no, sila rin po yung mga taong gumawa umano ng plano kung paano ipagkanulo si Tatay Digong sa mga dayuhang naglalaway, at yan po ay kailangan nilang pagbabayaran. Sa ngayon, kung makakaupo si Tatay Digong, kung makakauwi siya, mas maganda. Kung hindi man, no, at least si Mayor Basti pa rin yung magmamanage ng Davao City. Kumbaga, mapupunta pa rin sa mabuting kamay yung pagpapatakbo ng Davao City, at kung ano po yung mga nakabimbing proyekto, no, ay maitutuloy pa rin. At syempre yung magandang pagpatakbo, magandang ekonomiya, peace and order sa Davao City ay tuloy-tuloy lang. Sige lang, mga kababayan natin, no? Sa ngayon, kung hindi pa makauwi si Tatay Digong, antayin lang po natin at patuloy po tayo na manalangin at patuloy po tayo, no, na manawagan na pauwiin ng ICC si Tatay Digong, no, at makapagserbisyo po siya sa Davao City. Dahil ako naniniwala na mas gaganda ang Davao City, mas makakayanan ni Tatay Digong, no, na patakbuhin ang Davao City ng maayos kahit pa sa kanyang edad, at dahil sa sobrang galing, experience at talino ni Tatay Digong, kayang-kaya po ito. Ito lang talaga yung mga taong ito na walang puso, gaya nitong si Bongbong Marcos na hindi marunong magtanaw ng utang na loob kung sino pa yung taong nagpalibing sa kanyang ama, no, na halos mabubulok na ng halos 4 na dekada na. Ito pa yung kanyang iginante, ipinakulong yung taong ginawa ang lahat para sa kanyang ama at ipa-impeach naman
ang taong nagpapanalo sa kanya kung bakit siya nakaupo ngayon sa pwesto. At lahat ng mga taong nagsakripisyo para sa kanya na kanyang mga binodol, no? Alam natin, darating ang panahon, no, na pagbabayaran ito ni Bongbong Marcos. At sa ngayon, tingnan natin kung ano ang kanilang magagawa para mapauwi si Tatay Digong. Kasi sabi nga ng kanyang abogado, kung kaya nilang ipakulong si Tatay Digong, kayang-kaya rin nila pauwiin to. At kung gusto nila ng reconciliation, pauwi na si Tatay Digong, and tingnan natin kung anong magiging desisyon ni Tatay Digong sa reconciliation na hinihingi ni Marcos Sr. Sa ngayon lang, yan lang muna at maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform. Maraming salamat po and mabuhay po si Tatay Digong. God bless sa atin lahat, mga kababayan. God bless Pilipinas.